Si Lito ay isinilang na walang kamay at paa, isang kalagayang para sa marami ay katumbas ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pisikal na kakulangan, naroon ang isang taong patuloy na lumalaban sa buhay. Kasama niya si Vera, ang babaeng piniling manatili sa kabila ng hirap at maniwala kahit walang katiyakan. Mula sa probinsya ng Quezon, lumuwas sila patungong Maynila, dala ang pag-asang makaharap ng pagkakataon at humingi ng tulong kay ka-business. Sila ay binigyan ng pagkakataon, may matitirhan, may hanap buhay, at sa simula, nagpakita ng pag-angat ang kanilang buhay. Ngunit ang tagumpay ay hindi palaging tuloy-tuloy. Dumating ang mga pagsubok, nalubog sa utang, naubos ang paninda, at unti-unting nawala ang kanilang kabuhayan. Ang bigat ng sitwasyon ay halos humantong sa kanilang paghihiwalay. Isang araw nagpaalam silang uuwi na lamang ng probinsya, ngunit makalipas ang panahon, sila ay muling bumalik sa Maynila, natagpuang namamalimos at nangangalakal para lamang makaraos sa araw-araw. Isang tanawing nagdulot ng kirot sa puso ni ka-business. Kaya muli silang kinupkup, muling pinatira sa kanyang bahay, muling tinulungan. Sa pagkakataong halos hindi na mabilang sa kanilang buhay. Sa muling pagkasangkapan ng Diyos kay ka-business, silang dalawa ay binigyan ng panibagong pagkakataon upang muling itayo ang kanilang sarili. Hindi lamang kabuhayan ang inayos, kundi pati ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Sila ay ipinakasal, isang hakbang upang pagtibayin ang relasyong dumaan sa matinding pagsubok. Sa kasalukuyan, sina Lito at Vera ay may sarili ng YouTube channel na ginagamit upang ibahagi ang kanilang pang-araw-araw na buhay at magsilbing marangal na pagkakakitaan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang kakulangan ng katawan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng direksyon sa buhay. At minsan, ang pagbabago ng kapalaran ay nagsisimula sa isang taong handang tumulong at sa pananampalatayang hindi sumusuko. Ang kwentong ito ay kwento ng pagkakataon, pagbangon at pag-asa na nagsimula kay ka-business. So yun na mga ka-business, magpapalang gabi sa ating lahat. Ayan, nagbabalik kami dalawa. At ngayon ay nandito kami sa kanilang bahay. Tamang-kain lang kami ng ice cream. Tirang ice cream po. Tirang ice cream, ganito na lang kaunti. Kaya di namin gumagamit ng baso. Ubusin na po namin. Ubusin na namin. At ayun mga ka-business, salamat pala ng napakarami. Sorry, wait lang. Favorite mo bang flavor yan? Double Dutch? Ito mga kabisnes Number 1. Favorite mga flavor. Kaya lang mga ka-business family, salamat po ng napakarami. No? Lalo na doon po sa mga subscribers natin, sa mga nanonood talaga ng aming vlog. Yung sa past 2 vlogs natin, na-explain natin kung what's the real happening sa ka-business family. At yun, salamat ng marami sa inyong mga saloobin, sa inyong mga opinion. At lahat yan ay valid, no? Please lang din huwag na tayo mag-create ng gulo, no? At ayan, siguro feel free to comment na lang kung anong gusto nyo ma-comment yan kasi karapatan nyo naman yan. Tsaka hindi naman kayo mapipigilan. Hindi naman natin mapipigilan yan. Pero yung sa amin, kung ano yung napanood sa video, yun po ang laman ng puso namin, no? Ngayon, mga ka-business, baka may nakakamiss sa inyo itong pag-uusapan natin. Huwag natin ubusin, mahal, ang dami pala. Kaya nga eh. Itong pag-uusapan natin, mga ka-business, ay ako, personally, namimiss ko sila. Ako rin. Lalo na yung paborito kong niluluto ni Ate Vera. Tama. Yung dinakdakan. Dinakdakers. So, ang pag-uusapan natin dito, sabi ko na, si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Sarap ng marshmallow. So yun na mga ka-business, yun nga patuloy sa pagpapatuloy ng ating vlog. At ayun, shoutout pala kay Kuya Lito at kay Ate Vera, no? Yun nga sabi namin na namimiss namin sila.
Kasi sila naman ay naging mabuting bahagi rin ng ka-business family. No, shoutout po sa inyo. At ano masasabi mo, Ate Vera? Miss ko na yung dinakdakan mo, te. Hindi ko alam kasi masarap din talaga kasi yung dinakdakan niya eh. So, ang Oh! Rivera! Ate Vera, nag-birthday na si Miss Jalo. Kaya sana nagluto ka rin. Oh, pero masarap din naman yung dinakdakan ng Resto. Resto. Masarap din naman yun kasi yung kanya, ibang version. Pero yung version na Ate Vera, iba rin. Iba rin yung kay Gestong. Parehas masarap. Parehas masarap. At syempre, yun nga, yun yung muna natin nakain eh. Yung dinakdakan na Ate Vera. Ngayon na mga ka-business, so wala kaming ibang masabi kasi ang naging problema lang naman kung bakit sila hindi nyo na nakikita sa business family, sa business ng mga vlogs. At as in, simula nung lumipat sila ng bahay, never na silang nadaanan ng camera no, sa mga vlog. At kasi ang pinaka-punot dulo nun mga ka-business, walang iba. Ito hindi ko sinasabi para mabash sila, no. Gusto ko lang din kasi mag-explain. Gusto ko lang din magpaliwanag. Dahil 2026 na mga ka-business, ang dami pa rin hateful comments. Lalo na sa mga umalis, ganyan. At yun ang gusto naming matapos na. Para kaya ginagawa ko tong series ng vlog na to. At ayun nga, balik tayo sa topic, no. Kay Lito at Vera, bakit wala na sila? At ayun nga, syempre, nung nakilala namin sila, mabait sila talaga. Nakikisama ng maayos. Wala kaming masabi sa kanilang pakikitungo. Kanya lang, hindi natin maitatanggi na hindi rin naman sila perfecto eh. Na sila rin naman nagkakamali, sila rin ay napagagalitan. At lalo na sa parte ni Papa, no, mga ka-business. Si Papa kasi, siya yung tumatayong padre di pamilya, di ba? Ang ka-business family. At kapag kami napupuna siya, may nakikita siyang mali, talagang pupunahin. Diba? Kagaya nga nasabi ko nung vlog natin kay Ate Mengay, kay Laintoy. Talagang si Papa ay namumuna, si Papa ay nangdidisiplina, si Papa ay disiplinaryan na tatay. At wala akong nakikitang mali doon. Kasi yun ang isang tungkulin ng magulang, di ba? Kapag ikaw bilang isang magulang, hindi ka nandidisiplina ng mga anak mo, ibig sabihin hindi mo sila mahal, di ba? Lalo na't nagkakamali. Etong si Kuya Lito, mga ka-business, ilang beses nang nangyayari na siya ay nasusumpungan sa nakikita namin siya sa sugalan, mga ka-business, at marami nagsasabi sa amin. Kung yung isang tao kasi nagsusugal, choice naman kasi talaga nila yun. Ang problema kasi, hindi kami pinahihintulutan na magsugal. Kasi una sa lahat, bawal yun. Bawal yun sa amin, mga business, ang pagsusugal. At bakit? Kasi hindi mo naman sigurado yung yung kapalaran mo dyan eh. Ano ba yung sugal? Diba? Pag sinabi kasing sugal, iniaasa mo yung magiging resulta. Saan? Sa swerte. Paano pag hindi ka sinwerte? Ganyan, diba? Ang sa atin kasi, ang tinuturo sa amin, mga ka-business, ay hindi magtiwala sa swerte. Saan ka magtitiwala? Sa Panginoong Diyos. Sa magagawa ng Panginoong Diyos. Hindi sa swerte. No? Kaya hindi kami ini-encourage na magsugal dahil baka yung sa amin ay magtiwala sa swerte, hindi na sa Panginoong Diyos, diba? Ngayon, si Kuya Lito, nagsusugal. Tapos, sa ilang beses na marami na nangyayari na kinokorek, ganyan, tapos pagagalitan, tapos opo, hindi na po ulit. Ganyan. Tapos may times pa nga na nag-away pa nga si Kuya Lito tsaka si Ate Vera, di ba? Nalala mo yan? Nung talagang umiyak si Ate Vera. Nang sabi niya, gusto niya nang hiwalayan si Kuya Lito. Naka-vlog din kay Tito Enzo. Sabi niya, ayoko na dyan. Pagod na ako dyan. Sige, sa Ate Vera. Tapos nung napagharap silang dalawa, iba naman niya yung sinasabi ni Kuya Lito. Siya raw ang binubugbog ni Ate Vera. Alala mo yan? Hindi mo alam yun?
Ito na Baka nakalimutan ko na lang. Simple lang yun. Para ayaw niya na mga kabisnes. Ito kasi yun. So, siya raw ang binubugbog, siya raw ang pinagsasalita ng masama. Kaya ngayon, si Kuya Lito, lumalabas ng bahay, nagsusugal. Ganun ang nagiging cause. Ngayon, bilang sila na nakatira din sa bahay, mismo sa ka-business house, mga ka-business. Dahil nga, ilang beses na namin kinokorek, kailangan namin silang ihiwalay ng tirahan. So, pansamantala, nilipat namin sila sa balkon para baka kasi hindi sila makapag-usap ng maayos dahil nasa poder namin sila. Wala silang privacy. Oh, ganun. tingin nila siguro wala silang privacy kasi mga kabisis yung kwarto naman nila ay sarado naman, di ba? Nung mag-uusap sila ng masinsinan na hindi nagsisigawan, hindi sila maririnig doon. May privacy sila. At wala rin namang mga camera sa loob nun. Ang camera lang nun sa labas. Ngayon, yung nilipat namin ng tirahan na ilipat sa balkon na baka sakali na magkaroon ng magandang resulta. Kaso, Mga ilang araw, mga ilang linggo lumipas, hindi naging mabuti. Tapos hanggang sa nagpa siya si Papa na kasi nga mga kabisis ang para sa amin, kapag ang isang anak mo ay may ginagawang mali, ganyan, kaya nga na sinabi ko kanina, bawal nga. Tapos sige pa rin siya ng gawa ng mali. Para sa amin kasi, parang naghahatid siya ng bigat. Naghahatid siya ng parang kamalasan, parang gano'n. Naghahatid siya ng problema, ganyan. Kasi nga may ginagawang mali yung isang mong anak. So, sabi namin, total, mag-asawa naman na sila. Total, may kaya naman na nila. Dahil may YouTube channel na sila, mga ka-business. Pinalipat ng tirahan. Hinanapan ng mauupahan. Yan, napasensya na mga ka-business na putol. So, sa pagpapatuloy ng mga ka-business, yan nga, nung nakalipat na sila ng bahay, andun pa, alam naman namin kung saan sila nakatira. No? Tiara pa rin ba? Sa Tiara. Ano pa rin pala? Oo, kasi lagi namin silang nakikita, mga ka-business. Ay, oo. Diba? Saan natin sila nakita? Nadadaanan natin, lalo na ng mga nakaraan pag nag-church sila. Ano niya si Kuya Lito. Tapos nung one time, mag-New Year ba yan? Hindi, after siguro nung sa church natin noong December. Nakita namin si Kuya Lito sa palengke. Nag-ano siya, bebenta siya doon. Mga parang tiyanggi ba yun? May mga paninda sila, mga ka-business na parang mga laruan. Oo, pero si Kuya Lito lang yung andun nakita natin. Oo, kasi may pinuntahan daw sa Tibera. Pero si Kuya Lito nagtitinda ron. Ayun, so far, proud naman kami kasi nakapag-start sila ulit. Diba? Kasi mga ka-business, kung babaliktad namin natin, si Kuya Lito at sa Tibera, silang dalawa, lalo na sa Tibera, sanay yan sa hanap buhay. Talaga. Kung nanonood ka nga lang dati, kasi nung time na beneficiary sila ni Papa na binigyan sila ng tindahan, alam mo, ang daming tindahan ni Ate Vera. Nauubos niya? Alam mo yung tindahan sa school? Supplies? Hindi, kunyari. Diba to school, tapos may mga tindahan sa gilid, diba? Mga pagkain. Tapos, may mga pagkain, may mga school supplies, may mga laruan. Kompleto, may mga chichirya, may merienda siya sa hapon na sweet corn, halo-halo. Ano yun, mga ka-business, yung puhunan doon ay galing din sa ka-business official at saka sa mga nagpaabot ng tulong. Pero yung pang-upisa talaga, yung mga gamit nila pang luto, ganyan, sa ka-business official yun galing. Tapos, hanggang sa lumago, ganyan. Tapos ang dami nilang paninda. Meron pa silang inihaw. Tapos Ba't di siya nagtuloy-tuloy? Ang problema kasi nun, nalubog sa utang. Kasi sa kagustuhan nilang lumago ng 5-6 sila. Bombay. Oo. Hindi siya Bombay, 5-6. Iba yung Bombay sa 5-6 eh. Pinoy kasi yung 5-6. Tapos lending company yan. Hindi ko naman masama yung mga lending company, no? Kasi sa totoo lang, sa mga nag-umpisa ng negosyo, malaking tulong yan, yung magpapautang ka. Kaya lang kasi, yun nga, kailangan maging masipag at isa pa, maging disiplinado ka sa pagbabayad. Diba? Dagdag responsibilidad siya, pero sobrang gandang opportunity rin nun, yung mga utang na yan.
Kasi, sa tutusin, yung mga malalaking kumpanya ngayon, di mo naman masasabing walang utang yung mga yan. Eh. Oo. Kahit saan naman, di ba? Kahit yung pinakamayaman, may mga utang din. Oo. Di ba sa pagtatrabaho mo dati? Hindi, nung sa time niya kasi mga ka-business, may mga information siya nakikita. Siyempre, hindi namin pwede i-disclose yun. Na nakikita niya yung mga responsibilities ng mga tao. Partida, mga mayayamang tao na yun na may posisyon talaga sa malalaking kumpanya. Ibig sabihin nun mga ka-business na walang exempt sa mga ganyang responsibilities. Kailangan nyo lang maging responsible. Diba? Tapos yun saan na ba ako? Yung meron silang tindahan, di ba? Ganyan. Tapos nung lumipat sila ng bahay, mga ka-business, yun, nakikita-kita lang namin, ganyan. Pero kung may tatanong nyo, mga ka-business, kaya di rin sila nakuhaan ng camera. Kasi kahit na nabibisita naman sila doon, hindi na rin na-iba-vlog. Tapos one time na nagme-message sila mama sa kanila. Tapos nakakatampo nga mga ka-business kasi syempre hindi na sila nagpupunta ng bahay. Kahit nung New Year wala sila, birthday ni Papa. Doon ba sila ng birthday ni Papa? Saan ba? Ay, wala. Diba? Wala sila nun. Birthday ni Mama wala rin. New Year wala. Kung makapaisip ka rin kung bakit hindi nga dumating. Kasi, ayun nga, syempre, hindi naman din sila nakakalimutan. Pero, nung New Year, mga ka-business, nagkausap kami ni Kuya Lito. Nagkabatian kami, at doon ko lang din na kita. Kasi, mga ka-business, parang ilang buwan silang walang upload eh. At nung nakita ko yung video nila ay, yun pala, sila Ate Vera, yung mama niya ay nagkaroon ng problema ng mga ka-business at nasa hospital daw sila yung time na yun. At doon sila nag-New Year sa hospital. Na-shoutout kay Kuya Litz. No? At ayun, medyo sumakit lang yung dibdib namin. Kasi nga, syempre, di ba, parang sa kabila ng lahat ng bagay, yung maalala ka nila, ay medyo yun ang medyo may kurot lang naman. Pero, masaya naman kami. Masaya kami sa nagiging takbo ng kanilang buhay. Kasi syempre, lalo na't ganyan, may mga taong nagmamahal din talaga sa kanila at nagpaabot ng kanilang pagmamahal, di ba? Kahit na hindi sila subscriber, kahit na hindi sila sponsor, at may nagpaabot sa kanila ng pagmamahal para sila ay matulungan. Yung syempre, sitwasyon nga nila. Si Kuya Lito ay PWD, walang kamay, walang paa, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yun, ayan, hindi sila gumagawa ng masama. Yun nga rin yung nakaka-proud kay Kuya Lito, di ba? Na ganun nga siya, walang paa, walang kamay. Pero nung nakita talaga namin siya sa palengke, nakakatuwa lang. Pa rin, di ba? Oo. Tapos hindi nagnanakaw. Palagi ko kasi hindi naman na kaya magnakaw. Di ba? Anong masamang gagawin niya? So, ayun nga rin. Si Ate Vera, ganun din, di ba? Kahit na ganun kalagayan nila, proud kami sa kanila dahil sila ay ngayon talagang lumalaban. At yung binigay din sa kanila ni Papa na YouTube channel, yun ay magandang opportunity rin sa kanila na yung experience nila araw-araw, di ba? Bilang isang PWD, paano ka kumakain, ganun. Paano ka pumupunta sa ganito, paano ka naliligo, parang ganun, di ba? Medyo nagbibigay ng curiosity sa mga tao. Tapos panonoorin ngayon yung kanilang vlog. At syempre, salamat muli kay Papa, di ba? At kasangkapan ng Panginoong Diyos, time na sila ay, talagang nagbakasakali sila eh. Alam mo ba yung kwento nila? Nung umpisa kasi alam ko yun, pumunta si Ate Vera sa inyo, lumuwas pa raw sila galing probinsya. Hindi sa amin, sa barangay. Para ipahanap si ka-business daw. Tapos tinawagan kayo. Alam mo. Ano mo alam? Pinanto mo sa akin. Nagkwento ko ba? Ayun, mga ka-business. Ayun, pero ngayon, simula nun, na imagine nyo nun na talagang isipin mo last money nila, ginamit nila sa pamasahe. Diba? Para makapunta sa bahay. Tapos ito ngayon, may sarili na silang YouTube channel. Ayun, salamat ng marami sa inyo mga ka-business. Lalo na doon sa mga nagpapaabot ng tulong sa kanila. Salamat ng napakarami.
At yun, Kuya Lito tsaka Ate Vera, kung may time kayo, kung hindi kayo masyadong busy, no, pwede kayo pumunta sa bahay kasi syempre party pa rin kayo naging party kayo ng Kabis family. Lalo na sa part nila mama at ni papa, hindi masama na pumunta kayo sa bahay at magpakita kayo sa kanila at pagbibigay galang na lang din sa kanila, di ba? Hindi naman kami nanghihingi ng ng sobra, hindi kami nanghihingi ng ano pa man. Ang gusto lang namin ay maramdaman namin na nariyan pa rin kayo, na maramdaman namin na hindi niyo kami nakalimutan, di ba? Ayun lang. Tsaka ako naman so far, wala naman nakita ang hate comments Oo naman. kala Kuya Lito tsaka Ate Vera. Ang point lang dito kasi yung mga nagko-comment, ginagamit nila yung term na yung mga umalis. Oo. So parang baka nadadamay lang kasi sa Mga comment na hateful, di ba, mga ka-business. So far, wala naman silang naging problema sa amin. Ang gusto lang sana mangyari ni Papa ay maging maayos yung kanilang pagsasama, mag-asawa. Iwasan yung mga pag-aaway, ganyan. Kasi nga naghahatid ng na problema, diba? At syempre malalaki naman na sila, matatanda naman na sila. At kaya naman na nila sa sarili nila, tutusin. At lahat naman ng pagpapayo, lahat na ibinigay sa kanila, diba? Lahat na ng pagkakataon, tinuruan, sa hanap buhay, tinuruan. Sa lahat naman, sa okay lahat na, umalis. tapos na yung party namin, mga ka-business. At okay na kami doon. At bahala na sila kung anong desisyon nila. Kasi hindi naman namin sila pwedeng, sa amin lang sila diba? Oo. At sila rin naman may gustong mga gawin. At sa kanila na yun, kung gusto nilang gamitin yung mga natutunan nila. At sure naman ako na natuto sila, diba? At lalo na hindi lang kila Lito, kila Kuya Lito at Ate Vera, din kila Ate Mengay, yan, kila Kuya Intoy, yan, kila Ate Mengay, lahat ibinigay, lahat, kumbaga parang binuhos na sa kanila. Simula nung umpisa pa lang, tinuruan na talaga sila niyan, nila Papa, paano maghanap buhay, paano i-handle yung ganito ganyan, at kung saan mo gagamitin, lalo na yung pagdating sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, sobrang laking bagay nun. At sa mga hanap buhay, yan, sa mga puhunan. Halos lahat mo talaga, no? Yung simula sa motor, sa kulong-kulong, sa talipapa nila na sobrang ganda sana nun, kaya lang hindi namin alam bakit, ano nangyari. At hindi nila naituloy kasi pagtapos ng operasyon, ang laki nang dumating sa kanilang blessings, pero siguro nga dahil hindi nila gamay yung ganong negosyo, baga nag-try sila, nag-fail, diba? Pero laban lang. Yan, kila Ate Vera at Kuya Lito, yan, tuloy-tuloy nyo lang kasi marami nagmamahal sa inyo, no? Marami tayong mga naging subscribers, mga naging ka-business na talagang nagpaabot ng pagmamahal sa inyo. At yun, tuloy-tuloy lang. At ang hiling lang din namin, syempre, huwag niyo makalimutan si Mama at si Papa. Kahit di na kami, sila Mama at si Papa na lang. Kasi syempre, tumatanda na rin naman sila diba? Nakakaedad na. Nagiging maramdamin, diba? Pero bahagi ng pagiging tao yun diba? Ang tao kasi, kapag walang damdamin, hindi tao yan. Robot yan, diba? Pagka tao marunong magmahal, yan. Kasi syempre, minahal kayo nun. Minahal tayo, diba? Tayong lahat. Walang masama na maalala natin sila. At ayun, Kuya Litz, tsaka Ate Vera, kakasal na rin si Papa Dins pa. Siguro kung nanonood man kayo ng vlog, yun. Siguro makukuha yung attention niyo dito sa thumbnail ko, diba? Yan. Mga ka-business, pasensya na kayo kung yung mga thumbnail ko ay medyo harsh. Ang trabaho ng thumbnail, mga ka-business, ay pag nakita ng viewer yan, ay mapapaklik sila. Pero ang essence ng vlog, hindi na sa thumbnail. Yung iba kasi nakaano na. Parang pag nakita nila yung thumbnail, Yun na yun. comment agad, Nag-conclude na agad na, ay ganun pala. Please, panoorin nyo kasi ang thumbnail, mga ka-business, ang gagawin yan ay mapapukaw ang inyong mga paningin, mapipindot kayo, panonoorin yung vlog. At ang essence at message ng vlog ay nasa vlog mismo, sa video. Panoorin nyo. So yun mga ka-business, salamat ng napakarami sa inyo. At syempre, gagawa ko rin ng intro yan, kung paano namin nakilala si Kuya Lito at si Ate Vera. No? Salamat ng marami sa mga nagko-comment. Please, comment lang kayo kung anong
baka may ma-guide nyo kami, may tulungan nyo kami. At muli, enough na po sa mga hateful comments sa mga taong wala na sa paligid namin at sa mga nakapaligid pa. At start natin yung 2026. Nasa gitna na tayo ng January. Yes. Patapos na nga eh. Patapos na. Ang bilis mo. Ang bilis. Patapos na pala yung January. At mag-February na agad. At ayun, let's keep the community healthy. At mag-recruit tayo ng good vibes. Mag-recruit tayo ang mga kabisis natin na walang ibang mapapanood kundi magagandang content. Basta 2026 bumawi tayo ngayon, no? At ayun, salamat ng marami sa pagsama sa amin. Never say goodbye. Tomorrow Tomorrow is another day. Sana matutulungan ko magluto ng tinatakan.